Rendell Tagalog Love Stories presents. Si Scarlett Santillan ay kilala sa kanilang bayan bilang mabait, maganda, mahinhin, masipag, marespeto, mapagmahal sa mga magulang at kapwa. At higit sa lahat ay ang pagiging matulungin nito sa karamihan kahit na isa lang din siyang normal na mamamayan. Para kasi kay Scarlett, ay ayos na sa kanya kung walang matira. Ayos lang na iba muna ang kanyang inuuna kaysa ang kanyang sarili. Mas nais niyang unahin ang ibang tao. Mas nais niyang matulungan ng iba at wala na siyang pakialam kung wala nang matira sa kanya. Ate Letlet! Sigaw ng mga batang tinutulungan ni Scarlett nang makita siya agad ng mga ito nang pumasok siya sa isang bahay ampunan. Kumusta kayo? Nakangiting tanong ni Scarlett sa mga batang yumakap sa kanyang mga binti. Ayos naman po kami ate. Namiss ka po namin ng sobra dahil ngayon lang po ulit kayo nagpunta rito. Busy po ba kayo? Tanong ng isang bata sa kanya na si Gigi. Lumuhod si Scarlett sa harapan ni Gigi. Ito ang pinakabata sa lahat. Inosente ito at halata naman sa mukha ni Gigi. Hinawakan ni Scarlett ang mukha ng bata. May ginawa lang si Ate Letlet itong mga nakaraang araw kaya hindi ako nakapunta rito. Pero nandito na ako ulit kaya wag ka nang sad ha. Nabalitaan ko kasi kay Sister Mary na palagi ka raw malungkot at minsan ay umiiyak. Ba't ka naman umiiyak? Hindi ba dapat? Sabi ko, strong ka. Malambing na tanong ni Scarlett sa bata na maliit na napanguso. Ito ang gustong-gusto niya sa lahat ng batang narito. Kasi po, kaya po ako sad dahil wala po kayo. Namimiss ko na po kasi kayo palagi kaya akala ko hindi na po ulit kayo pupunta dito. Pero hindi na po ako magiging malungkot at iiyak, promise po. Saad ni Gigi kay Scarlett na matamis namang napangiti. Madalas na ulit dadalaw ang ate para hindi ka na malungkot, okay? Opo, miss you so much po ate. Bibong sabi naman ni Gigi. Her name is Gianna. O kilala bilang Gigi sa Charity kung nasaan ito ngayon. Mabait at malambing na bata kumpara sa iba. Malambing at mabait rin naman ang mga ito pero mas lamang si Gigi at Bibo talaga. Binuhat ni Scarlett ang bata na agad namang yumakap sa kanyang leeg. Tara na sa loob. Aya ni Scarlett sa bata na tumango naman sa kanya. Habang naglalakad si Scarlett papasok, ay biglang nagsalita si Gianna. Ate, may boyfriend ka na po ba? Tanong nito sa kanya kaya saglit niya itong nilingon. Saka nagpatuloy sa paglalakad. Saan mo naman nalaman ng salitang yan? Ikaw ha? Ay, may boyfriend na si Ate Letlet ko. Natutuwang sabi ni Gigi na pagak na tinawanan ni Scarlett. Ikaw talaga, marami ka nang nalalaman. Ilang linggo lang ako nawala ay natuto ka na ng mga ganyang salita. Ngumuso ang bata at nag-cross arms. Napangiti ng malawak si Scarlett at namumungay ang mga matang nakatingin kay Gigi. Malaki talaga ang pagkagusto niya sa batang ito. Anak na din kung ituring talaga nito si Gigi. Narinig ko lang po kila Ate Sophie kasi may boyfriend na raw po si Ate Sophie. Talaga? Opo. Pogi raw po boyfriend ni ate. Pwede na po ba ako mag-boyfriend? Ngiting tanong ni Gigi sa kanya. Natigilan si Scarlett. Nanlaki ang kanyang mga mata ng bahagya at pinaningkitan ng mata si Gigi. Ha? Boyfriend? Bata ka pa masyado, wag muna. Gusto ko na rin po magka-boyfriend.
Sabi ni Ate Sophie masarap daw po magka-boyfriend kaya gusto ko na po. Hindi ka pa kasi ngayon pwedeng magka-boyfriend dahil bata ka pa. Mahinahon na sabi ni Scarlett at saka binaba si Gigi sa isang sofa. Tumakbo naman ang ibang bata papunta sa isang room kung saan playground ito. Hindi na po ako bata, 5 na po ako. Muling natawa si Scarlett. Nakaluhod siya ngayon sa harapan ni Gigi na malaking nahanguso habang naka-cross arm. 5 ka pa lang. Dapat, pwede kang mag-boyfriend kapag 25 ka na. Papayag lang si Ate Letlet kapag gano'n na ang edad mo. Pero ang tagal pa po eh. I want boyfriend na po. Ako nga, walang boyfriend tas ikaw magkaka-boyfriend. Dapat, ako muna bago ikaw. Tinitigan ni Gigi si Scarlett. Light blue ang mga mata ni Gigi, kaya maganda talaga itong bata. Ito ang may kakaibang kulay sa lahat ng mga bata dito sa ampunan. Marami rin ang namamangha sa mga mata nito. At higit sa lahat, ay mahigpit ang mga sisters kay Gigi. Hindi nila ito basta-basta sinasama sa kung saan, dahil baka pagkaguluhan si Gigi sa kakaibang kulay ng mga mata nito. Isa din sa pinagbabawal ni Scarlett sa mga nag-aalaga at nagbabantay kay Gigi. Di, sabay na lang po tayo mag-boyfriend. Nakangiting sagot ni Gigi, kaya hindi na iwasan ni Scarlett na mapahalakhak ng malakas. Isa kang batang madaldal at isang batang palasagot. Maganda rin po. Dagdag ni Gigi kaya natawa na naman si Scarlett. Bahagyang tumayo si Scarlett at yumukod kay Gigi hanggang sa magpantay ang mukha nilang dalawa. Kiss mo nga si ate? Ani Scarlett. Agad namang lumapit si Gigi at hinalikan siya sa pisngi nang may tunog pa. Napangiti ng malawak si Scarlett at hinalikan sa tuktok ang bata. Hindi nakataka-taka kung anak kanya talaga. Mahinang bulong niya at saka nginitian nito. Dumating si Sister Aida. Napangiti ito na makita sina Scarlett at Gigi na nagtatawanan. Kailan kaya matatapos ang lahat? Mahinang tanong ni Sister Aida. Gumagawa naman ng paraan si Madam, Sister. Kaya magiging maayos rin ang lahat at maitatama rin ang pagkakamali. Kailangan lang natin maghintay. Sabi ni Sister Alona. Nakakaawang bata. Hindi ko maiwasan maawa kay Gianna. Napakaganda, mabait, malambing. Hindi nararapat sa kanya na narito siya sa ating munting tahanan. Naiiling na sabi ni Sister Aida. Ganon talaga, sister. Hindi pwedeng mapahamak at malaman ng lahat ng tungkol kay Gigi dahil magiging delikado para sa bata. At saka, sister, masaya naman si Gigi rito. Sabi ni Sister Alona. Nakikita ko naman, Sister Alona. Pero kaakibat ng sayang nararamdaman ni Gigi ay matinding sakit naman ang kapalit oras na malaman niya ang katotohanan. Lalo na sa kanyang pagkatao. Tama kayo, sister. Pero ano po magagawa natin? Alangan naman na ipaalam na lang natin sa lahat ang tungkol kay Gigi. Alam naman nating pareho kung saang angkan siya nabibilang. At ang kanyang ama ay may tinatapos pa. Sabi ni Sister Alona. Kawawang mag-ama. Hindi alam ng anak na meron siyang tatay. At hindi naman alam ng tatay na may nag-i-exist siyang anak. Sana lang ay matapos na ang lahat para hindi madamay ang bata sa kaguluhan. Ayoko mawala ang magandang ngiti sa labi ni Gigi. Kilala nila kung sino ang ama nito at kung sino ang ina ng bata. Masyadong delikado para sa kanya ang lumabas at makilala ng lahat, lalo na ng media, dahil matinding kapahamakan agad. Kaya gano'n na lamang kanilang pag-iingat at pagprotekta kay Gigi.
Pero sister, may sasabihin pala ako sa inyo at napag-usapan na rin naman natin ang ama ni Gigi. Minsan kasi nagtanong na sa akin yung bata kung nasaan daw ho ang ama niya. Ang naisagot ko naman ay nagtatrabaho sa malayo. Tapos ang sagot ni Gigi sa akin ay, okay po. Saka ngumuso. Kaya siguro hinahanap niya na rin yung tatay niya dahil nangungulila siya sa pagmamahal ng isang ama. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sana ay matapos na kung ano man ang dapat tapusin ni Madam. Matalinong bata si Gigi, masayahin at laging nakangiti. Pero hindi natin namamalayan na nag-iisip na pala siya ng ganyan. At marami na siyang tanong sa kanyang isipan at hindi man lang nagsasabi sa atin. Malaki ang pondo ng kanilang charity. Kaya ganun na lang sila tumulong ng walang alinlangan dahil malaki ang binibigay ng kanilang madam para sa mga batang kanilang kinukupup at inaalagaan. Samantala, sa kabilang banda, napahilot na lamang ng sentido si South dahil sa naging problema sa kanyang kumpanya. Nag-back out ang ilang investor at ang ilang ka-business partner niya dahil lang sa isang balitang kumalat na wala namang katotohanan. Ano ba ang balak mo? Tanong ng kakambal niyang si North. I have a plan and I need that girl. Kailangan ko ang babaeng nagkalat ng walang katotohanan na impormasyon. Iba ka rin talaga no? Ngayon ko lang nalaman na kasal ka na at ang malala ay may anak pa kayong dalawa. Ani North na napapailing. Hindi ko anak yon at mas lalong hindi ko siya asawa. Isang babae lang ang gusto kong pakasalan at wala nang iba. Oh, alam ko na yan. Change topic na lang. Ano gagawin mo sa mag-ina mo? Hindi ko sila mag-ina. Agap na tanggi ni South. Kalat sa buong media ang paglitaw bigla ng isang babaeng may dalang bata. Sinabi nito na anak nila yon ni South sa Avedra. At sinabi rin na mag-asawa sila ni South. May pinakita pang singsing, kaya pinaniwalaan ng karamihan. Hindi ko lidinisin ang pangalan ko. Alam kong may kakaiba sa babaeng yon. Paano ako magkakaanak kung tanging si Scarlett lang ang nakatali ko at ang nais kong buntisin? Tanging sagot ni South. Napaisip bigla si North at bigla siyang may naalala. Tanda mo ba yung sinabi mo na may naka one night stand ka? Baka yun ang babaeng yun, South. Mas lalong napahilot sa sentido si South nang maalalang meron nga siyang nakatalik minsan. Ngunit hindi yun si Scarlett. Lasing siya nun at wala siyang kaalam-alam. I don't know, North. Hindi ko matandaan ang mukha ng babae. Dapat ka na bang kabahan? Kaswal na tanong ni North. No, hindi ako nakakaramdam ng kaba. Nakakaramdam lang ako ng inis. Ani South at umiling. O ano nang ang balak mo ngayon? Nakarating na kina mami at daddy ang baligta at nais nilang pumunta ka sa kanila kasama ang mag-ina mo. Napabuntong hininga ng marahan si South. Isa lang ang naiisip niya. Kailangan niyang pakisamahan at pakitunguhan ng maayos ang babaeng yon at palihim na alamin ang tungkol sa babae at kung anong balak nito. Hanapin mo kung saan nakatira ang babaeng yon. Dalhin mo siya rito at sabihin mong pananagutan ko siya at gagawin ko ang responsibilidad ko bilang ama ng anak naming sinasabi niya. Sabi ni South. Anong pinaplano mo? Ako nang bahala sa kanila. Wala akong gagawing masama. Siguraduhin mo lang, South. May malaking problema ka pa na dapat kaharapin. Kailangan mo pang mahanap si Scarlett. Alam ko, hindi naman ako tumitigil sa paghahanap. Nagkakasabay-sabay lang ang mga nangyayari. And about sa mafia group natin, inaayos ko naman. Sabi ni South sa mahinahon na boses. Ba't mo kasi pinasok yan? She's a mafia. At ang tanging pwede niya lang pakasalan na nasa batas ng grupo at pamilya niya ay ang kauri niya. Napailing-iling na lang si North. Ang pagmamahal talaga
Marami ang nagagawa. Hindi ko alam kung tama pa ba o mali na. Malalaman mo rin kapag nagmahal ka ng sobra. Nakakabaliw magmahal, North. Sabi ni South, napagak na tinawanan ng kakambal. Nakakamatay ang pagmamahal. Dagdag pa niya. Oh well, good luck na lang sa akin kung anong gagawin ko para sa babaeng mahal ko. Isa kang Saavedra at sigurado ako, kawawa ang babaeng mamahalin mo. Grabe ka naman magsalita. Samantalang ako ay grabe ang support ko sa inyo ni Scarlett. Kunwaring nagtatampo at nasasaktan na sabi ni North na may pahawak effect pa sa kanyang dibdib. Hanapin mo ang mag-ina ko kung nasan sila nang maiharap ko kina daddy at mommy. Sabihin mo din pala sa kanya oras na nagsisinungaling siya ay malilintikan siya sa akin. Siguraduhin niya lang na hindi ko malalaman kung ano man ang kanyang pinaplano. Parang mas gusto ko na lang hanapin si Scarlett dahil nagiging maamo ka kapag nariyan siya sa harapan mo. Wag na wag mong gagawin yan. Alam kasi ni South na may gagawin ng kanyang kakambal na kalokohan kaya siya mismo ang naghahanap kay Scarlett. Ang kanyang kasintahan na bigla na lang nawala. Masyado ka namang takot na takot. Di ko naman aagawin si Scarlett. Yes, I know that. Naghahabol ka nga pala sa isang babaeng wala ka namang kasiguraduhan. Asar na pagkakasabi ni South. Bakit ikaw? Sure ka bang single pa si Scarlett? Paano kapag nakahanap na siya ng pamilya niya? Or kaya may anak na siya? Umalis ka na lang sa harapan ko at baka may gawin pa akong hindi maganda sa'yo. Kapag nakausap ko si Mia ay yari ka kapag may sinabi ako sa kanya tungkol sa'yo. Sabi ni South na nagbabanta kay North na napasimangot na ngayon. Huwag mong idamay si Mia ko rito. Nananahimik siya. Humalokip-kip si South at sinamaan ng tingin si North. Heto na nga, aalis na. Iniwanan niya ang kanyang kakambal doon. Nang makaalis si North, ay umayo sa pagkakaupo si South na bahagyang napabuntong hininga pa. Hindi maalis sa kanyang isipan si Scarlett at ang mga sinabi ni North sa kanya. Hindi niya maiwasan na mag-isip. Paano nga kung may pamilya na to? Kinabukasan, lalabas po tayo? Nakangiting tanong ni Gigi kay Scarlett. Nagniningning pa ang mga mata ng bata. Yes, lalabas tayo. Napagpaalam na kita kina sister. Kaya gusto mo bang pumunta tayo sa park o mall? Malambing na tanong ni Scarlett habang nakangiti. Opo ate, want ko pong pumunta ng park. Bibong sabi ni Gigi. Kaya kailangan na kitang ayusan dahil pupunta tayo sa labas. Pinuhat niya si Gigi. Marahan at maingat niyang inilapag sa edge ng kama, kumuha siya ng suklay at sanrio. Ate, tawag ni Gigi sa kalagitnaan ng pag-aayos ni Scarlett sa kanya. May problema ba? Bahagyang nagbaba ng tingin si Gigi, kaya natigilan si Scarlett sa pag-aayos ng kanyang sarili. Agad niyang nilapitan si Gigi galing sa harapan ng salamin. Nasaan po pala ang papa ko? Ang sabi ni Sister Alona ay nasa malayo raw po si papa at nag-work. Natigilan si Scarlett at naistatwa sa kanyang kinatatayuan. Mahal po ba ako ni Papa, ate? Mahinang napaismid si Scarlett at tuluyang nilapitan si Gigi. Mahal na mahal ka ng papa mo, baby. At may mga bagay na inaasikaso lang siya, pero hindi porket nawala siya rito sa tabi mo ay hindi kanya mahal. Nag-work din siya para may pambili siya ng doll mo at iba pang toys. Hindi ba gusto mo ng maraming doll tas yung malalaki pa? Malambing na sabi at tanong ni Scarlett. Opo, gusto ko po. Pero kung dahil lang po sa ganun kaya wala dito si Papa, okay na po sa akin ng walang doll basta kasama ko lang siya. Inosenteng inosente ang mukha ni Gigi at talagang
Bata ito pagmasdan. Ang kulay blue nitong mga mata ay talagang nakakamangha at nakakaakit. Ganito na lang, baby. Tatawagan natin sa susunod ang papa mo. Pero hindi muna ngayon dahil sobrang busy siya sa work. Okay ba yun sa'yo? Napatango si Gigi ng marahan. Opo, kahit na marinig ko lang po ang boses ni Papa ay okay na po sa akin at walang problema. Pero sana po makita ko po siya sa susunod at malaman ko po kung ano itsura niya. Umubo muna ng marahan si Scarlett. Mamaya pag uwi natin galing sa pamamasyal, ipapakita ko sa iyo ang picture ng Papa mo para alam mo ang itsura niya. Bumalik naman ang kasiyahan sa mukha ni Gigi. Talaga po? Yes, baby. Pero sa ngayon, mamasyal muna tayong dalawa. Sagot ni Scarlett at pinisil ng bahagya ang pisngi ng bata. Lumabas sila ng silid pagkatapos mag-ayos. Naabutan nila ang mga sister sa labas. Alis po muna kami, sister. Ako na po bahala kay Gianna. Hindi ko naman po siya pababayaan. Walang problema, Scarlett. Malaki ang tiwala ko sa iyo pagdating kay Gigi. Alam kong hindi mo siya pababayaan pero mag-iingat pa rin kayo. Opo, sister. Palagi naman po ako mag-iingat kapag kasama si Gigi. Alam niyo naman po na delikado pagdating sa kanya. Tsaka may mga kasama rin po kaming bodyguard. Nagkalat din naman ng ibang mga tauhan sa paligid kaya walang problema, sister. Sabi ni Scarlett sa marahang boses. O siya, alam kong kaya mo na yan. Mag-enjoy kayo, lalo na si Gianna at minsan lang yan makalabas dito sa tahanan. Salamat po, sister. Una na po kami. Paalam ni Gigi na kamuway pa ng bahagya kay Sister Aida. Inalalayan sila ng mga tauhan ni Scarlett sa pagpasok sa sasakyan. Pinagmasdan naman ni Sister Aida at Sister Alona ang pag-alis. Hay, mabuti naman at magkakaroon na ng oras para magbanding ang dalawa. Sabi ni Sister Aida bago tumalikod at naglakad papasok ng tahanan. Nakarating sina Scarlett sa mall. Dito muna sila pupunta dahil mamayang hapon, balak dalhin ni Scarlett si Gigi sa park para makulimlim na. Pagdating nila sa arcade, ay tumakbo papunta si Gigi sa isang sasakyan na pambata. Yehey! Tuwang sabi ni Gigi na tinataas pang dalawang kamay. Napangiti naman si Scarlett habang nakatingin sa bata. Kinunan niya rin ito ng litrato. I love you so much, Ate Letlet. Napangiti pa ng malawak si Scarlett dahil ngayon pa lang ay alam niya ng may confidence si Gigi paglaki dahil hindi ito mahiyain. Ngayon pa nga lang ay hindi na. Hinayaan niya ang bata sa sasakyan. Safe naman ito at may nagbabantay naman sa tabi ni Gigi. Isang staff na naka-assign sa may arcade. Maya-maya pa ay napatigil na lang si Scarlett sa pagsiselfone nang may tumawag sa kanyang pangalan. Scarlett? Nag-angat ng tingin si Scarlett. Natigilan siya na makita sa kanyang harapan si North na pinasadahan ng buhok ang daliri. Chill na chill ito sa ayos maging ang aura ng muka. How are you? Ang tagal kang hinanap ng kakambal ko pero nandito ka lang pala sa bansa natin. Anong ginagawa mo dito sa arcade? May anak ka na ba? Natatawang tanong ni North sa kanya. Hindi nakapagsalita si Scarlett na napapatingin ng palihim kay Gigi. Sinong kasama mo rito? Anak mo nga ba? Tanong naman ni North. Hindi naman nakaimik si Scarlett hanggang sa magsalita si Gigi na makalapit sa kanila. Ate, inom po ang tubig. Marahang sabi ni Gigi na humawak pa sa laylayan ng kanyang suot na damit. Pero napatingin si Gigi kay North. Nang magtamang paningin ni North at Gigi, ay napaawang ang bibig ng binata. Hala, same blue eyes po tayo. Ngiting sabi ni Gigi na tumingala kay Scarlett. Siya po ba ang tatay ko? Same eyes po kaming dalawa.
No, baby is not your father. At maraming blue eyes din na kagaya mo. Sagot naman ni Scarlett, kaya napanguso si Gigi at tumingin ulit kay North. Boyfriend ka po ba ng ate ko? Napaismid si North at bumalik sa realidad. Umayos siya ng tayo at taas noo na humarap kay Gigi na nakatingala sa kanya. Hindi ako boyfriend na ate mo at baka mapatay ako ng daddy mo. Natatawang sabi nito. Natigilan si Scarlett at gusto niyang sakalin sa leeg si North dahil sa huling sinabi nito. Kilala mo po ang papa ko? Oo naman. Kakambal ako ng daddy mo. Kaya same eyes tayo kasi same eyes din kami ng daddy mo. At pogi rin ang daddy mo. Naging interesado lalo si Gigi sa mga sinasabi ni North, habang si Scarlett ay masamang tingin sa kanya sa isang tabi. Alam ni Scarlett na alam agad ni North na ang ama ni Gigi ay si South. Kahit na hindi pa magtanong ito. Dahil ang mukha talaga ni Gigi ay babaeng version ng mukha ni South. Nasaan po si papa ko? Sabi po nasa work daw po siya. Malapit na po ba ang work niya dito? Napatingin si North kay Scarlett na walang ekspresyon na muka, kaya hindi maiwasan ng binata na mapalunok. Mukhang wrong timing yata ako at mali yata yung sinabi ko. Sabi ni North na napapakamot sa batok. Bigla siyang natakot sa walang ekspresyon na mukha ni Scarlett. Mukhang hindi na ito natutuwa. Yari talaga ako nito kay Scarlett. Mukhang wala pa man ding alam ang bata. Pero kamukhang kamukha nito ang kakambal niya. Ngunit ang pinagtataka niya, sino ang mami nito? Sinong mami mo? Bawal pong sabihin kung sino ang mami ko dahil stranger ka pa rin po. Ha? Stranger pa rin ba ako sa'yo? Pero nag-uusap na tayong dalawa. Ano po name mo para hindi na tayo stranger? I'm your Tito North. North? Tanong ni Gigi na baka sa itsura na naguguluhan nito. Nawiwili siya kay Gigi kaya lumuhod siya sa harap nito. South ang pangalan ng daddy mo at kambal kami. South? Bakit naman po ganun yung pangalan niyo? Sabi niyo po pogi ang papa ko, totoo po ba? Gwapo. Sobrang gwapo ng daddy mo. You want to see him? North. Tawag ni Scarlett na may bahagyang pagbabanta sa boses. Nag-angat ng tingin si North kay Scarlett na seryoso ang muka habang nakatingin sa kanya. Iba rin ang uri ng pagtingin ng mga mata ni Scarlett. Can I see him na po? I really want to see my daddy. Bibong sabi ni Gigi. Napailing bigla si North at napakamot sa kanyang ulo. Marami pa siyang gustong sabihin sa bata tungkol sa ama nito. Pero nawala na siya ng boses dahil sa nagbabantang tingin ni Scarlett. Kausapin ko lang muna ang mama mo ha. Play ka muna. Malambing na sabi ni North kaya ngumuso uli ang bata. Okay po. Bibong sabi nito at tumakbo papunta sa ibang mga bata. Tumayo naman si North mula sa pagkakaluhod. Nilingon ni North si Gigi na nakikipaglaro at nakikipag-usap sa mga bata. Pagkatapos ay hinarap niya si Scarlett. Anak siya ng kakambal ko, di ba? Panimulang tanong ni North. Nanatili ang tingin ni Scarlett sa bata habang nakikinig sa sinasabi ng binata. Yes. Walang alinlangan na sagot ng dalaga. Halata naman. Pagkakita ko pa lang sa mga mata niya, ay alam ko na agad. Pero ano nangyari? Paano ito nangyari? May nangyari ba sa inyo? Yes. Oh, sabi mo dati, pinaalam sa akin ni South na nagpipills ka. Paano nabuo yung bata kung nagpipills ka pala? I accidentally didn't drink one. Kaya, nung nagkaroon kami ng one night stand, hindi ko in-expect na mabubuntis ako.
At ako yung babae na ka-one night stand ni South. Natigilan si North sa isang tabi. Hindi niya akalaing ganun ang nangyari. Tadhana nga naman masyadong mapaglaro. Biruin mo, halos magpakamatay siya nang makipag one night stand siya sa isang babae kasi niloko ka niya. Pero hindi ko akalain na ikaw ang babaeng yun. Kahit talaga ang katawan, alam na alam ko sino lang ang dapat na babaeng aangkinin. Bakit hindi mo sinabi sa kakambal ko? Matagal ka na niyang hinanap simula nang naglaho ka ng parang bula. Hanggang ngayon, hinahanap ka pa rin niya. Pinaglayo ko talaga ang landas naming dalawa at hinarangan ko ang mga tauhan niyang wag akong mahanap. Marami rin ako nakausap ng mga tauhan niya, sabi ni Scarlett. Binabayaran niya ng doble ang mga ito para hindi makarating kay South na alam na ng mga ito na nandito lang siya sa Pilipinas dahil ayaw niyang mapahamak si Gigi. Pero naisip mo ba kung ano magiging reaksyon ni South kapag nalaman niyang may anak kayong dalawa? Sigurado akong grabe ang pagsisisi niya sa sarili niya dahil wala siya sa tabi mo nung pinagbubuntis mo si Gigi. Sabi ni North na pinasadahan ng buhok. Kumunot ang noon ni Scarlett. Paano mo nasabing anak ko si Gigi? Tanong nito. Masyado namang halata, Scarlett, at kahit na itanggi mo, ay hindi ako maniniwala dahil alam kong anak niyo yan ni Kuya. Her name is Gianna Santillan Saavedra. Lumaki siya sa isang charity o tawag ng iba na bahay ampunan. Pero munting tahanan ang tawag namin. Bahay ampunan? Ba't doon siya lumaki? Alam niya ba ikaw ang mami niya? Nagtatakang tanong ni North. Umusli ang maliit na ngiti sa labi ni Scarlett habang pinapanood si Gigi. She knows. Pero bakit ate ang tawag niya sa'yo? Ba't parang hindi kanya mami kung ituring? She's smart. Alam niyang ako ang kanyang ina at pinaintindi ko sa kanya kung bakit kailangan niya ako tawaging ate. Yun lang ang tanging alam niya. Hindi niya alam ang bagay na delikado para sa kanya kung malalaman ng iba na ako ang kanyang ina. Marahan, napaliwanag ni Scarlett na napabuntong hininga. Matalino nga siya. Hindi ko inaasahan na ganun pala. Magaling siyang magpanggap at umarte. Mukhang best actress ang anak niyo. Napangiti si Scarlett dahil alam niya ang bagay na yon at proud siya sa anak niya. Maging ang mga sister sa munting tahanan ay nagpapanggap lang din na hindi alam kung sino ang mga magulang ni Gigi upang protektahan ito. Na isang mafia boss ang ama ni Gigi at dahil doon ay maraming nagtatangka sa buhay ni South. Ilang beses na itong muntik mamatay dahil sa mga kalaban. Kaya nung nalaman ni Scarlett na nagdadalang tao siya, ang tanging naisip niya lang noon ay lumayo at itago ang anak nila dahil masyadong delikado. Kailan mo balak ipaalam sa kakambal ko, Scarlett? Hindi sa nangingialam ako. Dahil naiintindihan kita. Pero hanggang ngayon pinapahanap ka pa din niya. At baka mabaliw na yun. Tapusin niya ang gulo sa mundo niya at tinatapos ko na rin ang gulo sa mundo ko. At kapag natapos na namin, edi okay na. Ayoko mapahamak ang anak ko, North. I can't lose her. Mawala na lahat sa akin pero wag lang si Gianna. Siya ang buhay ko. Napatango naman si North at naiintindihan niya talaga si Scarlett. Marami pa din talaga nagtatangka sa buhay ni South na kapwa mafia niya. Sa'yo, kamusta? Malapit ko nang matapos ang paghihiganti ko sa pagpatay nila sa mga magulang ko ng walang awa. Hindi ako papayag na hindi ko maipaghiganti ang pagkamatay nila, North. Pinatay ang mga magulang ni Scarlett ng hindi kilalang grupo noon ng mga mafia. Pero ngayon ay nalaman na ni Scarlett kung anong grupo yon. Mga mafia na matagal ng kalaban ng mga magulang niya. Nag-usap sina Scarlett at North ng masinsinan, seryoso at maayos habang pinapanood si Gigi na nakikipaglaro.
hanggang sa lumapit ito sa kanila na pawisan na. "Tito North!" sigaw ni Gigi at tinaas sa mga kamay na nagpapabuhat. Natawa muna ng pagak si North at binuhat si Gigi. "Pawisan na ang maganda at cute kong pamangkin na." Ani North na ikinanguso ni Gigi. "Hindi naman po, pawis lang." Ngiting sagot ni Gigi kaya napahalakhak si North. Napailing naman si Scarlett at nilagyan ng bimpo ang likuran ni Gigi nang mapunasan niya ito. Samantala, sa kabilang banda ay nakikipagbarilan naman si South at nadaplisan siya sa kanang balikat. Kaya napahawak siya roon habang ang isang kamay ay may hawak na baril. "Lumabas ka sa pinagtataguan mo, Policar!" sigaw ni South at nagpapaputok na naman sa kung saan. Alam niyang nasa paligid lang ang kanyang kalaban. Nagtatago. "Huwag kang duwag. Harapin mo ko at tapusin na natin to. Huwag kang magtago sa kung saan. Pinapakita mo lang sa akin na duwag ka at mahina." Seryosong sabi pa ni South na madilim ang mukha habang umiigting ang panga. "Tumupad ako sa usapan kaya nandito ako ngayon. Pero ikaw hindi ka tumutupad. Ganyan ka na ba kaduwag, Policar? At hindi mo ako kayang harapin ng harapan?" Tanong pa ni South. Nais niyang lumabas si Policar sa kung saan man ito nagtatago. Pinuno ka pa man din ng isang mafia group. Pero umaasa ka lang sa mga tauhan mo. Nagtatago ka pa talaga? Hindi gawain na isang mafia boss ang magtago. Agad siyang humarap sa kanan nang maramdaman niya ang yabag ng kung sino. Magkatapat na sila ngayon ni Policar at parehas nakatutok ang baril sa isa't isa. "Hindi ako duwag sa Avedra. Sadyang ganun lang talaga lumaban ng palihim. Kaya wag mo ako sabihan ng ganyan dahil hindi mo ako kagaya." Mariing sabi ni Policar na ikinangisi lamang ni South. Si Policar ang mafia boss ng isang grupo na kung saan hindi mapatumba-tumba ni South dahil sa galing. Ayaw niya namang humingi ng tulong sa kanyang mga pinsan dahil nais niyang tapusin nang siya ang gumagawa. Ito ang ilang beses na nagtangka sa buhay ni South dahil may pagtingin ito kay Scarlett. At doon nagumpisa ang galit at inis ni Policar sa kanya. Nais itong makuha at maagaw si Scarlett kay South. Balita ko ay hanggang ngayon pinaghahanap mo pa rin si Scarlett. Iniwanan ka na talaga dahil baka hindi ka talaga mahal. Ngising sabi ni Policar kaya nagtagis ang bagang ni South. "Wag na wag mong susubukan na hawakan na kahit na dulo ng buhok ni Scarlett." Banta ni South. Natawa si Policar. "Eh di paunahan na lang tayong dalawa sa paghahanap sa kanya. At kapag nahanap ko si Scarlett, akin siya." Ngising sabi ni Policar. Naging mas madilim pa ang mukha ni South at kating-kati na siyang kalabitin ng gatilyo ng baril na hawak niya. Pero wala siyang balak na patayin si Policar. Nais niyang maghirap muna ito at mamatay ng dahan-dahan. Sisiguraduhin kong ako ang unang makakahanap sa kanya at hindi ikaw. At hindi ko hahayaan na mapunta si Scarlett sa'yo. Dahil alam ko kung gaano ka kasamang tao at kawalang kwenta. Diretsang sabi ni South na ikinahalakhak ni Policar imbis na mainsulto ito. "Ako pa ang walang kwenta, South? Ikaw nga itong pabaya. Ba't nawala bigla si Scarlett sa'yo? Ikaw ang mas walang kwenta dahil hindi mo man lang namalayan na iniwanan ka na ng babaeng mahal mo. Masyado ka kasing subsub sa paggawa ng plano para pabagsakin ako. Pero hindi mo ako mapapabagsak ng ganun-ganun na lang. At ako na mismo ang nagsasabi na mapapasakin si Scarlett. Hindi ko hahayaan na mapasayo ang babaeng tagal kong ninanais. Masyado ka lang kasi talagang epal. Imbis na sakin siya, inagaw mo." Mariing sabi ni Policar. "Wala akong inaagaw kahit ni isa sayo. Sadyang hindi ka lang mahal ni Scarlett at huwag kang umasa na mamahalin ka niya." Tingnan lang natin kung masasabi mo pa ang mga salitang yan, oras na mapasakin si Scarlett ng tuluyan.
Sa ngayon, magtuos muna tayong dalawa dahil matagal na kitang nais bangasan yung magandang pagmumukha mo. Mariing sabi ng lalaki. Ngumisi si South. Sa bilis ng kilos niya ay naagaw niya kay Policar ang baril. Pero kasabay noon ay ang pagtalsik din ng kanyang baril sa kung saan. One-on-one muna. Kamao laban sa kamao. Dahil oras na makuha ko isa sa mga baril, papatayin kita ng walang alinlangan para wala ng epal sa pagmamahala namin ni Scarlett na naudlot dahil sa'yo. Sabi ni Policar. Walang emosyon ngayon na mukha ni South. Si Policar ay agad na sumugod sa kanya at akmang tatama ang kamao nito sa mukha ni South, mabilis siyang yumuko at agad na binigyan ng isang malakas na suntok sa tiyan ang lalaki. Isang malakas na sapak ang iginawad ni Policar kay South. Nang makabuelo ito, napahawak si South sa kanyang gilid ng labi at pinunasan niya doon ang dugo at matalim na tumingin kay Policar na may ngisi sa labi na nakatingin sa kanya. Pinagbibigyan lang kita kanina pero hindi kita pagbibigyan ngayon. Masyado kang malakas at matapang kahit na may tama ka na ng bala. Walang mahinang pinuno maliban sa'yo. Ani South. Tingnan natin kung sino ang mahina ngayon sa ating dalawa. Naglaban silang dalawa sa pamamagitan ng sapakan. Natatamaan nila ang isa't isa hanggang sa parehas silang tumakbo palapit sa mga baril na naitapon nila kanina. Nagkatinginan sila at mabilis na kinuha ang baril. Agad nagpaputok si South nang makuha niya ito. Nakahiga siya ng patagilid at natamaan si Policar sa balikat at napadaing ito. Agad na tumayo si South at nagtago sa isang gilid dahil ramdam niya ang sakit sa kanyang braso na natamaan ng bala kanina. Nagdurugo na naman ito. Ikaw naman na nagtatago ngayon sa Avedra. Ikaw ang duwag at hindi ako. Napatingin si South sa kanyang braso na patuloy ang pagdurugo. Kailangan na maagapan ito at baka lumala pa. Pero hindi niya nais na umalis na lang dahil maraming masasabi si Policar sa kanya. Labas dyan sa Avedra, hindi pa tayo tapos dalawa. Oh come on, huwag kang duwag. Nang aasar ang tinig na sabi ni Policar. Napapikit saglit si South dahil sa sakit. Tiniis niya ang sakit habang hawak ang baril. Duwag ka sa Avedra. Sambit ni Policar, ngunit kasabay noon ay ang pagputok ng baril ni South na hindi na malaya ni Policar. Kaya natamaan siya sa braso. Bahagya pa itong napalayo dahil sa biglaang pagtama ng baril. Hindi ako duwag. Kagaya mo, palihim lang ang ginawa ko. Akmang haharap si Policar nang paputokan na naman siya ni South sa tagiliran. I'm the most ruthless and dangerous sa aming magkakapatid, Policar. Hindi mo pa ako ganong kilala. Walang emosyon at ekspresyon na sabi ni South. Asintado niyang binitiwan ang gatilyo ng baril at tumama ito sa parte ng katawan ni Policar na gusto niyang tamaan. At kasabay ng pagkalabit niya ng gatilyo ay ang pagbagsak ni Policar sa malamig na semento kaya napangisi si South. Tandaan mo, I'm the most ruthless and dangerous. 3 araw ang lumipas. Madalas puntahan ni North ang pamangkin na si Gigi sa munting tahanan. Tito North! Agad bumungad kay North ang matinis na boses ng bata. Sinalubong naman ni North si Gigi na may ngiti sa labi at tumatakbo palapit sa kanya. Agad itong binuhat ni North at ginulo ang buhok ni Gigi ng bahagya kaya napanguso ang bata. Ang hilig mo talagang magpout, manang-mana ka talaga sa daddy mo, maging sa mga ginagawa niya. Kasi papa ko po siya, kaya magmamana po ako sa kanya. Bahagyang humalakak si North sa sagot nito. Oo na, manang-mana ka talaga. Ikaw ang girl version ng daddy mo. Kapag pinagtabi kayo, ay mag-amang mag-ama. Hindi mo po ba kasama si papa ko?
Inosente at magalang na tanong ni Gigi. Hindi niya kasama ang ama nito dahil hindi pinapaalam ni North sa kanyang kambal. Bilang respeto na rin kay Scarlett. Hindi niya pangunahan si Scarlett. Gusto niyang ito ang magsabi kay South. Hindi pa eh. Pero sa susunod ay makikita at makakasama mo na ang daddy mo. Okay po, maghihintay na lang po ako ulit. Ngumiti ng maliit si North. Dahil sa totoo lang, nais niyang magkita na si Gigi at si South dahil hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa sa bata. Bakit ka nakangusurian? Tanong ni Scarlett sa anak. Wala lang po. Sagot naman ni Gigi at ngumuso na naman. Mahinang natawa si Scarlett at pinantayan ng anak. You can call me mommy now, baby. Sabi ni Scarlett sa mahinang boses. Natigilan si Gigi at napatitig kay Scarlett at nakita niya ang munting ngiti ng bata. Sure po? Di ba po bawal muna kasi may mga bad guy na makakaalam po na anak mo po ako? Ngumiti lang lalo ng malawak si Scarlett at marahan na hinaplos ang buhok ni Gigi. Hindi hahayaan ni mama na mapahamak ka. Call me mama now or mommy, whatever you want. Gusto ko nang marinig na tawagin mo akong mommy. Mama! Mahinang tawag ni Gigi kay Scarlett, kaya natigilan si Scarlett sa paghaplos sa buhok ng anak. Nangilid ang luha sa gilid ng mga mata ni Gigi. Gusto niya nang maiyak dahil sa pagtawag pa lang ng isang beses ng mama sa kanya. Anak ko. Garalgal, natawag niya sa anak. Mama ko, may mama na talaga ako. Napaluha na ng tuluyan si Scarlett at niyakap ng marahan ang anak at umiyak. Ang saya sa pakiramdam. Ang saya marinig na tinatawag mo akong mama. Alam kong kasalanan ko kung bakit. Kung bakit hindi mo ako tinatawag na mama pero ngayon wala na akong pakialam. Hindi ko na kaya. Pangako gagawin ni mama ang lahat para maprotektahan ka. Kakaibang kasiyahan ang kanyang nararamdaman. Mahal na mahal ka ni mama at poprotektahan kita. I'm so sorry for everything, baby. I just want to protect you. Ang maliit na palad ni Gigi ay humaplos sa likuran ni Scarlett. Hindi po ako galit, mama ko. Naiintindihan ko naman po. Sana po maayos niyo na po ang dapat yung gawin para makasama na po natin si Papa. Gusto ko na pong makasama si Papa. Makakasama rin natin ang Papa mo. Makakasama natin siya. Thank you so much, anak. Thank you. Emosyonal ang pagkakasabi ni Scarlett na hinawakan ang mukha ni Gigi. Babawi si mama. Babawi ang mama mo. Napatitig ang asol na mga mata ni Gigi kay Scarlett. Napatuloy sa pagluha. Umangat ang kamay ni Gigi at pinunasan ang pisngi ni Scarlett kaya mas lalo siyang napaiyak. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng anak na sobrang talino at maiintindihan ng mga bagay-bagay. I'll protect you to mama ko. Hindi ko po hahayaan na may manakit sa inyong bad guy. Aawayin ko po sila. Mahinang natawa si Scarlett. Hindi na anak. Magagawa mo na ang lahat ng dapat mong gawin bilang isang bata. Hahayaan na kitang lumabas palagi pero kasama ako Patawarin mo ang mama sa lahat ng pagkukulang niya. Ngumuso ng maliit si Gigi. Hindi naman po ako galit, mama. At wala pong dapat kayo ihingi ng tawad. Naiintindihan ko po. Itinago niyo po ako kay Papa dahil baka kunin at saktan ako ng mga bad guy.
Pero kahit na ganun po, kasama ko pa rin naman po kayo. Mahal na mahal po kita, Mama. Don't cry na po. Pinunasan ni Scarlett ang kanyang mata at hinalikan sa noo si Gigi. Ipakikilala na kita sa papa mo oras na matapos ko na ang lahat. Kapag natapos na ang lahat, mabubuo tayo, magiging masayang pamilya tayo at babawi kami pareho sa lahat ng pagkukulang namin bilang mga magulang mo. At sana ay hindi galit ang papa mo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mag-ina ay biglang nagsalita si Sister Aida na sumingit sa kanila. Scarlett, iha, may naghahanap sa'yo. Agad na palingon si Scarlett kay Sister Aida. Ngunit gano'n na lang ang pag-awang ng kanyang bibig nang makita ang taong hindi niya inaasahan na makita ngayon. Agad na patayo si Scarlett habang hawak ang kamay ni Gigi na nakatingin ngayon sa kanyang ama. Si South. Bumaba ang tingin ni South kay Gigi. At nang magtama ang kanilang mga mata, ay tila na estatwa si South sa kanyang kinatatayuan. Maiwan ko muna kayo. Paalam ni Sister Aida at umalis na. South. She's mine, right? She's my daughter. We have... Halos hindi na matuloy ni South ang kanyang sasabihin. Napatitig naman si South kay Gigi na nakatingin lang din sa kanya. Pinagmasdan ni South ang buong mukha ng bata. Anong ginagawa mo dito? Pag-uumpisa ni Scarlett. She is my daughter. Sabi ni South habang nakatitig pa rin sa bata. Mas lalong napatitig si Gigi kay South na lumuhod sa kanyang harapan. Pumatak na ang isang luha sa mata ni South. We have a daughter? We have a daughter? Nanginginig na ang boses ng lalaki. Papa? Mahinang sambit ni Gigi na halos matulos si South sa kinatatayuan. Did I hear it right? She called me Papa. She knows me. She knows me. Parang nawawala na sa sariling sabi ni South. What took you so long, Papa? I'm here. Nandito na ako, baby. Oh my God, Scarlett, I didn't expect this. May anak ako? Yes, Papa. And you know, my name is Gianna Santillan Saavedra. Dahil sa sinabi ng bata, ay mas lalong napaiyak si South. Mabilis niya itong niyakap, habang si Gigi naman ay nakanguso sa kanyang likuran. Doon na tuluyang naglandas sa mga luha ni South dahil sa kasiyahan na nararamdaman. Nagtataka si South sa mga kilos ng kanyang kakambal kaya pinasundan niya ito ng palihim. Nalaman niya na ang pinupuntahan pala ni North na munting tahanan ay nandoon si Scarlett. Kaya walang alinlangan at pagdadalawang isip na pumunta si South sa munting tahanan dahil nais niyang makita ulit si Scarlett. At hindi niya inaasahan na makikita niya si Gigi doon. Don't leave me again, Papa. Ayoko na po ng dal. Basta nandito ka lang po sa tabi namin. Malambing na sambit ni Gigi na ngayon ay umiiyak na. Namumula na ang ilong ni South dahil sa pag-iyak. Hindi na anak ko. Ilang oras ang nagdaan, nagbonding ang mag-ama. Pinanood naman ni Scarlett ang dalawa. Ngayon niya lang nakita ang anak na ganun kasaya. Napatingin si South kay Scarlett na nakaupo sa duyan na gawa sa kahoy. Can we talk? Tanong ni South sa mahinahon na tono. Tumango naman si Scarlett kaya bahagya siyang umusod para mabigyan ng espasyo si South sa kanyang tabi. Nilayo ko ang anak natin sa'yo dahil magulo ang mundo natin pareho. Lalong-lalo na sa mundo mo. Ayokong mapahamak si Gianna, kaya nagawa ko ang bagay na yon. Nawala ako na parang hindi na natuloy ni Scarlett ang kanyang sasabihin nang putulin iyon ni South.
Hindi yan ang gusto kong malaman dahil nasabi na sa akin niya ni North. Nagkausap na sila ng kanyang kakambal at may sinabi na ito. Anong gusto mong malaman kung ganon? Kung paano nabuo si Gianna? Ako ang nakatalik mo nung gabing yon. At alam mo bang gusto kitang patayin? Kasi niloko kita. Dahil masyado kang marahas. Muntik nang masira ang kama. Diretsahang sabi ni Scarlett. Love. Nagbabantang sabi ni South. Seryoso na. Please. Sabi naman ni Scarlett. Pakasalan mo ko. Scarlett, please marry me. Hindi ko kayang hindi mabigyan ng anak natin ng buong pamilya. Pakasalan mo ko. Hindi ganon kadali, South. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan... Pinutol na naman ni South ang sasabihin ni Scarlett. Kinuha ni South ang kamay ng dalaga. Tapos na, love. Tinapos ko na. Wala kang dapat ipag-alala pa. Mabibigyan na natin ng tamang hustisya ang mga magulang mo. Ginawa ko na ang lahat. Tinapos ko na ng tuluyan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Kung kailangan kitang paghirapan muli para makuha, kung yan ang nais mo. Natigilan si Scarlett dahil hindi niya yun inaasahan. What do you mean? I killed him. Winasa ko na ang grupo niya at mabibigyan na ng hustisya ang mga magulang mo. Patawarin mo ako, love, kung kailangan humantong sa ganito katagal. Naintindihan agad ni Scarlett, kaya sinapo niya ang mukha ni South. No need na paghirapan mo pa ako, South. Dahil sinabi kong oras na matapos ang lahat, ay walang alinlangan na kung babalik sa iyo at papakasalan kita. Sabi ni Scarlett habang nakatitig sa namungay na mga mata ni South na nakatingin sa kanya. Tinapos ko na lahat maging sa problema na kinakaharap mo. Patawad kung nahuli ako. Hindi na sana nangyari pa ang bagay na ito. Sana. Matagal ko nang tinapos ang lahat para hindi ka. Napatigil si South sa pagsasalita nang bigla siyang halikan ni Scarlett sa labi. Magpakasal na tayo, South. Hindi dahil may anak tayo kundi dahil ikaw lang ang mahal ko. At ikaw lang yung mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Ayoko nang marinig pang sasabihin mo. Ang tanging gusto ko lang yung mabuo tayo. Buuin natin yung pamilya natin. Lumayo man ako, nagtago man ako, tinago ko man yung anak natin, ay hindi nagbago yung pagmamahal ko sa'yo. At ngayong tinapos mo na ang lahat, tama na. Sarili naman natin ang pasiyahin natin. Sabi ni Scarlett sa malambing na boses. Thank you, love. Maraming salamat. Sagot naman ni South na umiiyak sa kasinakop ang labi ni Scarlett. Naging buo ang kanilang pamilya at ang babaeng lumitaw noon sa media na nagsabi na may anak sila ni South ay bigla na lang dinawala. Pagkatapos noon ay wala nang kahit ano pang gulo ang dumating sa kanila. Nabigyan ng hustisya ang mga magulang ni Scarlett dahil kay South. Nagkalayo man. Babalik at babalik pa rin talaga sila sa bisig ng isa't isa kahit na ang mangyari. Kinasal sina Scarlett at South na siyang ikinasaya ng buong angkan ng Saavedra. Tuwang-tuwa ang mga ito pati na rin kay Gigi dahil sa kakulitan ng bata. Ano man ang pagsubok na dumating sa kanila, hindi na sila nito mapaghihiwalay. Lumipas ang 2 taon, maayos ang buhay nila bilang mag-asawa. Malawak ang ngiti ni South habang hawak ang isang bouquet ng flowers at galing siya sa trabaho at nais niyang magpahinga. Ngunit nais niya ring salubungin at uwian ng asawa niya nang may matamis na ngiti sa labi. Hindi pagod. Aminado siyang nawalan na din siya ng time sa kanyang mag-ina kaya bumabawi siya. Agad siyang nakarating sa kanilang tahanan at doon ay naabutan niya ang asawang nakanguso
habang hinahaplos sa malaking tiyan nito. Buntis ito sa kanilang bagong anghel. Mama, paano po nabuo si baby sa tiyan mo? Tanong ni Gianna sa ina na mas lalo lamang napanguso. Para tuloy itong bata. Hindi mo pa pwedeng malaman, baby. Kapag malaki ka na, malalaman mo din. Okay po, excited na po ako makalabas si Bunso. Mahal na mahal ka ni ate. Sabi ni Gianna at hinaplos ang tiyan ni Scarlett. Samantala, pinanunood naman ni South ang kanyang mag-ina. Nangilid pa sa gilid ng kanyang mata ang mga luha dahil sa saya habang pinagmamasdan ng mga ito. Lord, thank you so much. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo ng paulit-ulit. Pangakong hindi ko hahayaang masayang ang pangalawang pagkakataon na binigay sa akin ng asawa ko. Ingatan at gabayan niyo siya at ang buong pamilya namin. At wag po sanang mahirapan ng asawa ko sa panganganak. Panalangin ni South. Papa! Kamusta ang prinsesa namin? Ayos naman po, Papa. Miss na po kita agad. Miss ka na namin ni Mama at ni Bunso po. Ngumiti si South at ginulo ng marahan ang buhok ng anak na napanguso. Ibinigay niya naman muna ang flowers sa asawa. Hello to my beautiful wife. Flowers for you. Sabi ni South. Thank you. Malambing na sagot ni Scarlett. Binuhat ni South si Gigi na agad namang sumiksik sa kanyang leeg. Pagkatapos noon, marahan niyang hinaplosan siya ng asawa. Hello to our bunso. Huwag mong pahirapan masyado ang mama. We are excited to see you and I'm excited to hold you. Mahal na mahal ka agad namin, anak. Mahal na mahal ka ni Papa. I love you so much. Pakabait ka dyan sa loob. Namungay ang mga mata ni Scarlett na magtama ang mga mata nila ng asawa. I love you so much, wife, for giving me this family. I'll treasure and protect this forever. Bulong ni South at hinalikan sa labi si Scarlett. Alam nilang marami pa silang pagdadaanan sa pagiging mag-asawa. Pero gaya ng pinangako nila sa isa't isa, nang ikasal sila, ay kahit anong pagsubok at problema ay malalampasan nila basta't magkasama sila habang buhay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hiding the Mafia's Daughter, written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!